Okay, so for this video, gawin natin ang weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon at Rising na Leo for May 4 to 10. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung di mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Private readings and spell works, message nyo ako. And also para doon sa every Friday till Sunday, nasa Omay Gulay tayo sa Session Road for face-to-face reading. So, this is a progressive reading, meaning mararamdaman mo to may additional na 4 to 10 weeks. So, medyo hanggang almost 2.5 months. So, magkakaroon pa to ng effect sa'yo. So, ano bang ina-expect natin, Leo? So, we have here is the Hierophant. Now, although Hierophant, generally, tungkol siya sa spirituality. So, Tagalog kasi, ito yung Santo Papa. Pero, ito rin kasi na connected din siya sa zodiac sign na Taurus. Pero, since naka-reverse siya, so we're pointing towards Scorpio. So, Scorpio is about transformation. So, tungkol siya sa changes. Tungkol siya sa rebirth. So, yun yung target sa'yo ng universe ngayon. The universe needs to change a lot sa'yo. Internally to. Andoon kasi in terms of more on the emotion side. Kasi yun naman talaga ang takbo ng buhay namin eh. People may Scorpio placement. So this is a emotional reconstruction na tina-target ng universe sa'yo. Kasi ang dami na, sabi natin, ang daming mga heartbreaks na hindi properly na-address. Ngayon, eto siya, parang sugat yun eh. Na kapag ang sugat, tinatapalan lang natin yan, hindi natin binibigyan ng kampatang lunas, nabubulok yan. Nagkakaroon ng nana. At yung pag nangyari yun, ang hirap minsan, kunyari sabihin natin sa siko siya, ang hirap igalaw ng siko. Same thing din sa'yo. Since the problem is with the emotions, andoon na yung mga pains sa nakaraan, may effect pa rin siya sa present. Paano mapapagaling yon? Kailangan talagang buksan yung sugat. Kailangan andun yung point na bulat, literal, bulat-latin talaga yung term ko, at talagang linisin siya. Masakit, yes. Pero one time masakit na lang. Yun yung target ng universe for you. Why? Meron kasi tayo ditong Page of Swords. So, this is the younger female energy. Kasi dito yung point na may mga moments pa rin na minsan sinasisisi mo din yung sarili mo na dapat ganito yung ginawa ko, dapat ganito ako nag-isip, dapat ganito yung approach ko. Ang dami mga dapat, yung what if ganito yung sinabi ko na lang sana. Andoon may part na, yun yung pinaka-safe na term na gamitin ko, hindi mo napatawad yung younger self mo. This is a moment na gusto ng universe, ayusin mo yung paano mo tignan yung nakaraan mo, yung sarili mo. Hindi ko alam kung saang show yon na ginawa, I think yung Showtime yata, yung mga host, kinausap nila yung younger self nila, pinatawad nila kasi during that time, yung mga mas bata tayo, mas mahina tayo, hindi natin alam yung ginagawa natin, wala pa tayong masyadong laban. Pero kumpara sa ngayon, ikaw, that you are wiser na, mas malakas ka na, mas madunong ka na, doon ka magbigay ng promise sa younger self mo na ayusin mo. Naghahanapan mo ng nagagawin mong better yung mga bagay-bagay. This is the time to heal that connection, that important relationship na meron ka sa nakaraan mo. Kasi ginawa ko siya before. And I made a lot of promises sa sarili ko, sa younger self ko, para maging better ako. Na sabi ko, I'll make you proud, younger Aero. I'll make you happy na maganda ang naging outcome natin in the present. Nag-aayusin natin in the future. Kasi ang target ng universe for you is the King of Cups. Literal, King is the older male energy of Cups, which is fire. Water is about your emotions in the heart. The universe wants to build your emotion, you, from the inside. Gusto ng universe maging strong ka mula dito. Gusto ng universe na andoon na magiging focus ka doon sa growth mo. Enough na yung
kumbaga parang sa isang aso na pinidilaan yung sugat, tapos na, tatapusin na ng universe yung moment mong yon. Andoon na yung, kumbaga sa isang aso, andun yung point na magiging makatakbo ka na ulit ng mas malayo, mas makapaglaro ka na, andoon yung point na hindi ka na matatakot gumalaw kasi maayos lahat yung mga bagay-bagay in your life. This is a moment for your growth in terms of your emotions. Kasi ang daming mga, naging wrong decisions. And then yung point na nagtiwala sa mga maling tao, dinikit mo yung sarili mo sa mga tao na hindi naman dapat deserve or hindi na deserve yung presensya mo. So, tuturuan ka ng universe paano. Kumbaga, pag na-heal yun, matututo ka na paano mo i-value mo ng more yung sarili mo. Now, next natin is the Three of Wands. Now, three kasi, this is about the communication. And Wands is, tungkol siya sa passions and energies. Alam mo yung moment na medyo magkakaroon ka ng sabihin natin na ida-drive ka ng universe na i-isolate mo yung sarili mo. Yung tipong, kumaga sa sandamakmak ng mga ilaw, lalayo ka muna. Hindi para andoon na mapag-isa lang, yun ang purpose yun yung target. Pero ang purpose nito is para makita mo, gaano ba ako kaliwanag? Ano pa ba yung mga patse ng buhay ko, ng sarili ko, na madilim? Ano pa ba yung kulang ng kagalingan? Eto yon, dito papasok yon. Yun yung target ng universe. Kumbaga, yung mga inaddress na yung mga major na bagay. Sabi nga ni Hierophant, i-address yung mga major. Pero minsan kasi may mga maliliit pang mga butas na kailangan nating bigyang pansin. So, eto na yung moment na yun yung gagawin ng universe for you. Kasi, ang target lang naman niya is maging buong buo ka, walang kulang sa buhay mo. Pwedeng may labis kasi sabi nga that you may live life to the fullness. Why? Ano ba yung target? Ay, may salaginton naman dito. Ano ba yung mga mangyayari kasi susunod? We have here the judgment. You know what? This will be a second chance para sa'yo. Second chance because the universe will allow you. Ayan na nga, we have here in the next additional 4 to 10 weeks. So almost 2.5 months. A month to almost 2.5 months yung reading na to. Na haharap ka dun sa mga tao na sabihin natin na nanakit sa'yo. Harapin mo yung mga tao na bibigyan ka ng chance sa universe to have them face to face, to talk to them face to face, at moment to para maitama mo yung mga ginawa nilang mali, yung mga sinabi nilang hindi totoo. This will be your chance. Pero paano mo siya gagawin kung hindi ka healed? Matitrigger ka lang. This will occur once you are fully healed. Allow ng universe para maitama mo. Kumbaga, andun yung point na hindi naman sa paghihigante, pero to set yourself free. Para mapakawala mo yung sarili mo mula sa mga kasinungalingan, mula sa mga sakit. Ngayon sila, kung i-take nila yun ng negative, problema nila yon. Labas ka na doon. Now we have here is the card of the Hermit. So, the Hermit kasi connected to with Virgo. So, ang counter since naka-reverse siya, ang tumuturo siya with Pisces, which is about our emotions and also about our spirituality. So, ito yung point na, alam mo yung gusto ko itong mangyayari na, Leo, na yung may mag-i-elevate yung awareness mo in terms of your spirituality. So, pwede itong spirituality kasi pwedeng sa religion din, and then i-call back ka doon sa belief and practices mo, or i-open ka sa ibang spiritual practices. Andun yung point, pwedeng magkaroon ka mag-spark ka interest maybe to learn the tarot cards, and pwede mo contact for that, or andoon na nagkakaroon ka ng nawawiden yung understanding mo in astrology or kung ano man. So, i-build up ka in that area of your life. Why? Kasi sabi nga ng King of Wands, yun na lang yung kulang sa'yo on your physical aspect, andyan na nagagawa mo. Very concerned ka din sa health mo. Doon na sa mga achievements mo, and you're an achiever.
In terms of your emotions, inaayos na ng universe. So, ang next na neto is we will go deeper, which is your spirituality. Ano ba sabi ng deities mo? So, we have here si Eros, number 19, desire, playfulness, and a wish to connect. And si Madam Ceres, 13, mother stability and a wish to nurture. Alam mo, minsan yung mga yung relationship natin with ourselves is very important as well. Andito yung point na sinasabi ng universe, let your inner child play. Pero para makapaglaro siya, kailangan ma-heal mo ng mga sugat. Which is yung gagawin ng universe in your behalf. And from there, i-nurture mo yon. Sabi nga ni Ate Ceres mo, nurture it and allow na mag-grow ka. And this time, your growth will be focused on your spirituality. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share. So private readings po, spell works, you can message me. Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay Session Road po tayo for face-to-face reading. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City po, have a great day. Bye for now.